bakit napakatigas ng panga ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Halina't ating alamin kung ito ba'y napagsasanayan o sadyang biyaya lang na galing sa may kapal. Ang tanong ng karamihan kung ito ba'y katangian, bakit may ibang boksingero na kapag nakatikim ng unang pagkatalo via knockout ay magiging sunod-sunod na ito. Kagaya na lang ng boksingerong galing Puerto Rico. Oo, malamang may iba sa inyo na kilala itong boksingerong ito. Dati na itong nakalaban ng ating kababayan na si Bernabe Concepcion. Natalo nga dito ang ating kababayan via second round knockout. Bagaman nanalo siya dito laban sa ating kababayan, ito na may nakatikim ng unang knockdown sa kanyang karir. At tila ba parang ito na rin ang naging mitya, ang pagiging marupok ng kanyang panga. Dahil simula nga noon ay nagiging prone na siya sa pagkakagrogi kapag ito'y natatamaan ng kanyang mga kalaban. Isang laban nga lang ang pagitan at siya'y natalo via knockout sa kalabang veterano na si Orlando Salido. Ito ngang si Orlando Salido ay may tuturing na journeyman. At sa di inaasahang pagkakataon ay biglang nabuhayan ang karera. Sino ba naman ang mag-aakala na kung saan ay palubog na ang karera? Doon pa ito nagachamba. Oo, si Orlando Salido ay heavy underdog sa laban. At simula nga noon ay sunod-sunod na ang pagkatalo ni Juan Manuel Lopez via knockout. At hindi na nga muling nagkabangon pa ang karera ni Juan Manuel Lopez. So bakit nga ba sa kaso ni Manny Pacquiao ay tila kabaliktaran ang nangyayari? Dahil kapag sa tuwing natatalo ito sa kanyang laban, mapa-unanimous decision man o via knockout, may kakaibang bagsik na Manny Pacquiao ang babalik sa lona. Gaya na lang nung unang pagkatalo niya via knockout, laban din sa isa pang Pinoy na si Rostico Torrecampo. Kagaya din ng iba ay matindi ang pagbagsak ni Manny Pacquiao. Hindi nga ito agad nakabangon at ilong-ilok sa banat ni Torrecampo. At ganon din nga ang tinamasa ni Juan Manuel Lopez sa kamay ni Orlando Salido. Ano nga bang mahika ang meron ang ating pambansang kamao? Kung bakit hindi ito tinatablan sa mga ganitong bagay? Ito ang ilan na naging glass chin matapos matalo ng knockout. Jermaine Taylor, Yoriorkis Gamboa, Lennox Lewis, Mike Tyson, Anthony Joshua, at Ray Boom Boom Bautista, at marami pang iba. Pero ang natatanging pa nga ay kay Manny Pacquiao. So ano nga ba ang sagot ng mga eksperto? Ito ating alamin. How to prevent knockouts. I've used this example before. Think about someone like Nick Diaz, who's never been knocked out before. He takes a lot of hits on the face, on the chin, and you may think that it's just genetics or he's got a strong neck to absorb the hits, and we're going to talk about that a little bit later on. What my theory is, though, is he watches punches coming in. He's not afraid to get hit. And when you think about things that happened, like, what was it, a year or two ago, where kids were running around knocking people out, they called it the knockout game, and hoodlum kids were sneaking up behind strangers and just knocking them out when they weren't ready. It wasn't because there was little Mike Tysons running around and they had super powerful hands. It's because when someone's walking home from work after a long day of work, they're relaxed, they're thinking about 100 different things, they're not ready, they're not braced, and expecting a hit to the jaw. So you're totally lax and calm. That's what causes the knockout, right? So same thing in boxing, in a boxing match or in mixed martial arts. You may not see a punch coming. Someone may roll under your punch and give you a quick left hook. It's usually not this huge wound up punch that knocks you out. It's a very short, clean, crisp
hook to the chin or an uppercut, but the one that you don't see coming, it's just right outside of your line of vision, or your eyes are closed and you're not tensed up. You don't see where the punch is coming. You don't roll with it. You don't tense your neck up or tuck your chin, right? Or clip it with your hand a little bit. And Nick Diaz always sees the punches coming. He always rolls. Sa madaling sabi, ang pagkakaroon nga ng matibay na panga ay hindi raw ito namamana sa iyong mga magulang, kundi ito'y bunga ng iyong katapangan at sa isang matinding ensayo. Ngunit hindi mo ito magagawa kung kulang ng isa, dahil ang pinakasikreto dito ay yung lagi kang handa at hindi ka takot na matatamaan. Kaya ang ating pambansang kamao na kahit pa ay nakatigim na ito ng talo via TKO ay parang isang leon na babalik sa luna. So hanggang dito na lang muna ang video na ito. At kung kayo'y bago lang dito sa aking channel, sana po pakiclick yung like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell button